So eto na po ngayon, mga Boka Tribs. Ito po yung sinasabi ko kay Senator Jinggoy Estrada. Kung napansin nyo po, ako po'y gumawa ng video at yun pong bidyong ito ay bilang pagpapayo ko dito po kay Senator Jinggoy Estrada. Hindi ko po alam kung nakarating po sa kanya yung aking reaction video na yon para po sa kanya. Pero kung hindi man po nakarating, sana naman po ay inyo pong i-share hanggang sa makarating po sa kanya. Sa kabilang banda po, yun pong aking ipinaliliwanag doon na sinasabi ko po sa kanya na kahit po anong usapin na kinapapalooban ng iyong pangalan, kung mari huwag na po muna kayong privilege speech ng privilege speech, salita po kayo ng salita, press release po kayo ng press release, sapagkat malinaw po, Senator Jinggoy. Sinabi ko po doon po sa nauna kong video para sa inyo, malinaw po na kahit po anong inyong gawin, at ito po yung makarating doon sa mga taong galit sa inyo, hahanapan po kayo ng mga pwede pong ibalik sa inyo. Dahil hindi po nila tatanggapin anuman po mga paliwanag ninyo. Sapagkat doon po sa mga taong nagagalit sa inyo, anuman pong ganda ng inyong paliwanag, hahanapan po at hahanapan niya ng butas. Kaya nga po nung marinig ko na kayo po ay na-involve sa usapin po ng 30% na pagpupondo po sa mga proyekto para sa flood control o kung ano man pong proyekto ng DPWH na pinapopondohan nyo, na kayo po'y itinuro nitong si Bryce Hernandez, simula po noon, hindi na po napigilan ang inyong sarili sa mga privilege speech, sa mga press release. Kung baga nagsalita na po kayo na nagsalita. Kung baga po ay tuloy-tuloy na po ang inyong pagsasalita at kung ano-ano na po ang inyong ipinaliliwanag. Kanya po gumawa agad ako ng reaction video para po mabigyan ko kayo ng advice. Sayang nga lamang po at marahil hindi po nakarating sa inyo. Pero sana kung ito po yung nakarating, kung mapapansin nyo po, ang akin po mga sinabi doon ay totoo. Sa halip ng pinag-uusapan lamang po sa inyo ay tungkol po do sa 30% na pinaponduhan nyo, ngayon po, nadagdagan na po. Dahil ngayon, pinag-uusapan na rin po at mainit na rin pong pinag-uusapan, lalo na po sa social media, ito pong inyong double life. Kumanta po, ito pong si Ginoong Roby, Tarosa, at sinasabi po niya na kayo daw po ang naging dahilan ng paghihiwalay nila ng kanyang boyfriend. At tinawag pa nga po kayong baboy, kayo nung kanyang dating boyfriend. So ibig sabihin po na dagdagan na naman po na sa halip na isa lamang po ang pinag-uusapan tungkol sa inyo, dahil po sa inyong pagiging taklesa, sa walang tigil po ninyong pagsasalita at pagpapaliwanag po na kung ano, samantalang ang usapin laban sa inyo, hindi pa naman po dumarating sa legal forum, yan po ang naging bunga. Nagdadakdak na kagad po kayo na nagdadakdak Kaya yan, sinabi ko na po, na yun po mga taong may lihim na galit sa inyo, kapag ka po napansin ang inyong mga sinasabi, hahanapan po kayo ng mga butas para ang inyo pong salita ay maibalik sa inyo. Sapagkat sa tao pong nagagalit at may lihim na hinampo sa isang tao, ang lagi po niyang hanap ay ang mali at ang ikasisira. Kanya, sana po, Senator Jinggoy, may panahon pa po sapagkat wala pa po yan sa legal na usapin. Wala pa po yan sa korte. Kaya kung ako po sa inyo, lessen your being a talkative senator. Huwag po kayo masyadong magsasalita. Iwasan nyo po muna ang mga press releases, iwasan nyo po muna ang mga press con, iwasan nyo po muna ang kayo po ay mag-privilege speech, sapagkat ang tao po ay nakatutok sa inyo. Ang hahanapin po ng tao sa inyo ay yung pangit sa inyo, yung mali sa inyo. Kanya sana makarating po ito sa inyo. Kaya kung kayo po ay magpapatuloy pa rin sa kinapapaliwanag nyo, kinasasalita nyo ng kung ano-anong pagpapaliwanag, sa press release, sa mga press con, at sa mga privilege speech, nako, maniwala po kayo sa akin, hindi pa po yan ang huli.
may mas matindi pa pong pasasabugin ang mga taong nagagalit sa inyo laban sa inyo. Kaya para po maiwasan nyo yon, tigil po muna kayo ng pagsasalita, tigil po muna kayo ng pagpapaliwanag. Hanggat hindi po kayo nagre-resign, hindi na po kayo titigilan. Ang malungkot po nito, kapag ka po kayo nag-resign, maniwala po kayo sa akin, itutuloy pa rin po nila ang pagbato sa inyo ng mga issues laban po sa inyo. Dahil po sa galit nila, ang gusto po nilang mangyari, makulong kayo at higit po sa lahat, mawala na po kayo ng karir sa larangan ng politika. Kanya po muli, tigil po muna ang pagsasalita. Hayaan nyo po muna nang luminis po sa inyo ay ang desisyon ng korte at hindi po kung ano ang mga sinasabi at ipinaliliwanag nyo. Maraming salamat po.